Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinas. So ngayong araw, another update naman tayo ulit about politika ng ating bansa. So ang video to ay mula sa yung araw. So meron itong pamagat na pinakamapait na balita para kay Sen Bato. Inilabas na ng ICC Assistant Counsel. So yun may mga nakikita kasi akong mga meme or mga grabe yung mga banner ba na this Holy Week is din daw to, parang ito yung Holy Week ni Senator Bato daw yan yung nauuso ngayon na parang Holy Week na parang yan nga. For sure, si Senator Bato naman, aware naman siya na meron nang paparting na warrant sa kanya. No? So, ang hindi niya lang alam kung kailan, diba? Kasi I think gulatan talaga yung mangyayari dyan. So, ewan ko lang if next hearing, if ever may hearing pa kung aatin pa si Bato or, kasi aware naman siya. Pero ewan ko lang kung magkakaroon ng epekto yung mga hearings nila kasi parang ang gusto nilang, may request kasi sila doon sa hearing nila na parang dapat sa susunod hindi na ipadala sa dahig daw yung siyam. Dapat idaan mo na dito sa bansa natin. So, ewan ko kung makikinabang si Senator Bato doon. So, again, bago natin simulan sa yung araw, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinas. Sa mga kanoysi, hindi na natin to patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, nababagat ng video ito, pinakamapait na balita para kay Sen Bato. Inilabas na ng ICC Assistant Counsel. So sa yung araw, Pilipinas, like, comment, share, subscribe, start. News, Bato, huli na ang ICC. Grabe, start 0. Bad news, Bato, huli na ang ICC. Nagbigay na ng isang babala ng waran. Nako. Matatanggap na daw ni Bato sa ilang mga linggo. Ayon ni Cristina Conti. Ouch. Hay, imbes Holy Week. Diba? Nakakalungkot yun para sa kanila. Halika, atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Kasama din po namin dito sa programa si Attorney Cristina Conti kahapon. Nagbigay po siya ng pahayag na sabi niya, mukhang kayo na daw po ang susunod na bibigyan ng arrest warrant ng ICC. Ano pong tugon niyo dito? Wala problema, hindi man natin kontrolado ICC kung mag-issue ng report. Nandyan na naman tayo. Walang problema. Tapos kapag ka nandyan na, bakit ganito daw? Bakit ginaganto niyo ako? Pag ganyan na naman. Tingnan natin kung ano magiging action ng ating gobyerno despite all that happened during the Duterte situation, yung nangyari kay Pangulong Duterte. Tingnan natin kung anong gagawin nila na naaayon sa batas at dapat naaayon sa ating konstitusyon. Ganun, I will explore all possible. I think pataf-taf lang si Senator Bato. So kita nyo yan mga thumbnail nila. Holy Week. Diba? Holy Week. Avenues na pwede natin magamit na para mapigilan yung pagpadala sa atin sa dahil. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga... So ayan, para supportahan nyo rin yung controversy ni sa yung araw. So move lang natin ng konti pa. Tuloy. Ay huli na isang ICC warrant kasi ang paparating ayon kay Cristina Conti. At ito ay isang napakalaking revelasyon. Bad news mga kababayan, may narinig ka na bang chismis na parang hindi mo na alam kung totoo o hindi. Pero pag naisip mo mabuti, grabe, baka matotoo to. Well, this isn't just chismis. Ito ang isang napakalaking impormasyon. May ICC arrest warrant na ba talaga? Iba to de la Rosa? Seryoso? Pero teka, huwag kang bibitaw. Hindi pa yan ang pinakamabigat. Naalala mo ba? Well, kung sa usapang naman ICC warrant, I think hindi na i-announce yan, di ba? Kaya nga ang ginawa ng ICC ngayon, redacted nila or hindi nila pinakita yung pangalan. Kasi syempre, nahuli na nga nila yung ulo, di ba? So, ano yung ini-expect nyo na gagawin ng galamay kapag nabalitaan nila? Baka nga kahapon meron na yan or ngayon or baka bukas makalawa, di ba? So, hindi na talaga natin alamin.
'Diba? So I think sila Senator Bato baka inas-is na lang nila na meron ng ICC warrant. Ang ano lang is kung paano nila maiwasan, 'di ba? I think parang ganun na lang yung iniisip nila. Ng war on drugs. Yung bawat kanto, may kaba. Yung tunog ng motor sa ating tabi, parang huling hininga. Maraming Pilipino ang nagsabi, kailangan yan para sa kaayusan. Pero marami rin ang sumisigaw, nasaan ang hustisya? Ngayon, after years of silence, nag-iingay na ang International Criminal Court. Grabe. Yan iyak si nanay Sa council assistant na si Cristina Conti, hindi lang si Duterte ang target. Bato de la Rosa, expect awaran soon. Boom! Walang panikilig si Conti sa panayam kay Richard Heiterian. Diretsa ang sinabi na darating na ang arrest warrant para kay Bato. Pero teka, bakit siya? At bakit ngayon na darating? Huwag kasi magtapang-tapangan kasi baka time will come magaya ka rin kay FPRD na parang di na alam kung ano yung gagawin, diba? Sige, come on. Tapos kapag nandiyan na, bakit nyo ako huhulihin? Talaga ba? They explained, it wasn't just Duterte. Hindi lang siya ang gumawa ng desisyon. Hindi ito solo misyon. De la Rosa was PNP chief, ang namuno, ang tumanggap ng putos, at ang nagpakipos ng galaw. Pero kung akala natin na si Duterte lang ang inaresto, think again, may mga pangalan pa. Baka kinalam pa sila. Cristina Conti adds, baka minimum, si Bato lang muna. But there will be others. Definitely. So hindi lang ito basta. Si si Senator Bongo din. I think isa din siya sa parang kabado na. Arrest warrant. Ito na ang simula ng domino effect. Once mahulog ako ng piraso, sunod-sunod na yan. Therefore, kung si Bato ang unang arestuhin, sinong susunod? Remember what Bato said noon, pag may warrant, ay hingi raw siya ng suporta sa Senado. Pero ngayon, Diba? Oo, kapag may warrant na at aarestuhin tayo, first of course, i-avail ko muna yung dito para basta yung sa some kind Senate na protection. Diba? Ay, nako, Senator Bato. nagbago na ang tono niya. Sabi niya, sige, susuko ako pag may official order. Wow, iba na to. Bakit kaya? May alam ba siya? Kapag meron ng official order, paano kung meron na talaga? I think baka may mangyayaring taguan pa rin, men. Diba? Or ipapadelay ganun. Hindi natin alam. Duterte is already in The Hague. March 11, ICC Detention Center, kulong. Pero ang tanong ngayon, sino ang susunod na magdadala doon? Sa dami ng kasong nakatambak, sa dami ng namatay, sa dami ng pamilyang naiwan, walang narulusot. I think yung isusunod talaga nila dito is si Senator Bato talaga. Tapos I think si Senator Bongo. Kasi syempre may part din sila or pwede din sila makaano sa impeachment ni BP Sara. Na baka hindi ma-impeach dahil sa votes nila. Ewan ko ba, yung natin, kailangan ng votes ng mga senador at ng dating, hindi na lang mag-base sa ebidensya. Pero hanggang di pa nag-i-issue ang warrant of arrest, pwedeng lumaban, pwedeng magtago, pwedeng lusot, pero pwedeng naman mahuli. So the big question is, handa na ba sa o baka naman? Ako ang siga dito. Ngayon, Tayo ang handa sa susunod na mangyayari. Ano ang gagawin ni Senator Bato? Kasi kung may warrant na, therefore, ang katarungan, baka nga dumarating na. Have mercy, O God. Pangalawang Korinto 5:10, sapagkat tayong lahat ay haharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa, mabuti man o masama, noong siya'y nabuhay pa sa katawan. Sa panahon parang hindi pantay ang hustisya sa mundo kaibigan, kung saan mga makapangyarihan ay tinaligtas sa kaparusahan, napakadaling mawala ng pag-asa. Tama naman, di ba? Kita nyo, kung sino yung nasa kapangyarihan, sila yung ligtas din. Which is, yung past administration, nung time na sila pa yung nasa power, sobrang untouchable nila. Tapos ngayon, kasi untouchable sila kasi ginagamit nila yung kapangyarihan nila. Diba? Yung pwesto nila. Tapos ngayon, kini-question nila kung bakit hindi nila matinag-tinag yung administrasyon. Iba lamang sila din yung nasa power. Diba? Igawain nyo rin naman yan dati Ginagamit nyo rin naman yung power nyo. Kasi kung wala kayong power dati, akala nyo ba okay yun or lulusot yung war on drugs nyo? Na parang tsugi or magbibigay kayo ng mga reward money sa mga mga pulis na makakadedo. Hindi. 'Di ba?
Ating paruo, darating siya muli. Ang mga balitang gaya ng posibleng paglabas ng arrest warrant para kay Magdalena Rosa ay nagpapaalala sa atin walang makakatakas sa tunay na hustisya. Maaring mapagdala Tapang. hustisya ng tao, pero ang hustisya ng ating Panginoon ay tiyak, walang palya at hindi nalibli. Sa muling pagbabalik ng ating Panginoon Jesus, lahat tayo ay harap sa kanyang hukuman. Hindi lang ang mga politiko, hindi lang ang mga kriminal, lahat. Kahit ang tanong ay hindi lang, mahuhuli na ba si Bato, kundi handa na ba tayo? Sa Naku. ang kanyang pagbabalik kaibigan. So sino dito yung ang Holy Week ni Bato is yun din yung Holy Week. Diba? Comment down below. Ay may katiyakan. Therefore, dapat tayo mabuhay na may takot sa ating Panginoon, may katarungan at may malasakit sa ating kapwa at sinurrender ang ating masamang pagkatao sa ating Panginoon Kristo upang mabuhay na tayo. Hindi sa tayo hindi gumagawa ng masama. Tinatawag niya tayo upang magpasako sa kanyang kalooban at tumindig para sa tama. Sa uli, darating ang dakilang hukom at sa harap niya, walang posisyon, walang yaman at walang kapangyarihan ang makakaligtas. Tanging ang may dalisay na puso at ang nagpasakop sa ating Panginoon Kristo lamang ang pwedeng tumayo ng walang takot. Grabe. Ang ating Diyos at ang manlangit. Ang manaming Diyos makapangyarihan sa lahat. Nandito. So yun lang naman mga kanoys. So kayo masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun pag-usapan natin yan sa comment section. So again, ng video yun ay mula kay sa yung araw. So supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Panoorin nyo tapos i-subscribe nyo rin sa yung araw. Also, bago nyo iwan yung channel natin, don't forget to like, comment, share, subscribe. So kita nyo naman yun, men. Kita nyo naman yun, mapait yung sasapitin ni Senator Bato. I think ano talaga to, kung nakabase sila by rank, I think si Senator Bato talaga yung isusunod nila. Or ewan ko kung si BP Sara din, kasi yan nga parang inaano din nila, diba, na may connection din si BP Sara about dun sa war on drugs dati. I think yun yung sinabi nila sa Kanyas eh. 'Di ba? Na merong some kind kinalaman si BP Sara. Ewan ko kung siya ba yung isusunod or si tawag diyan, si Senator Bato. Pero I think if ever si BP Sara, mukhang malabo siya. Mas malaking gulo kapag si BP Sara yung kukunin ng ICC kasi meron din siyang impeachment trial dito, 'di ba? So I think baka magko-conflict eh. Pero siguro si Senator Bato, I think siya yung second, 'di ba, na ipapatawag ng ICC. So or baka di din natin alam, bubunutin na lang, 'di ba? Yung siyam na yon, ilalagay yon sa garapon tapos bubunutin na lang ng ICC sino yung unahin, 'di ba? So para thrill, 'di ba? Like unahin sila yung mga yung mga low rank, 'di ba? Kaysa sa mga Duterte, kasi biruin nyo, siyam, dami din 'yon, 'di ba? Marami-rami 'yon na mga liable. So ano lang talaga to, parang natawa talaga ako doon sa sa Holy Week. Tapos yung kay Bato, Holy Week. Parang linggo ng linggo ng pagtatago eh. Imbis linggo na parang mag-aano ka sa Diyos, yung Kabato, parang magtatago siya ngayon, or parang titingin ka sa balikat mo kasi yun nga anytime, 'di ba? Anytime pwede kang hulihin. Ano pa naman si General Torre, ano pa naman yun? Walang pinipiling araw yun, 'di ba? Yung kay birthday niya hinuli eh. Sino yun? Si Kibuloy ba yun or si FPRD? Na parang birthday niya yun nung hinuli niya yun, 'di ba? Walang pinipiling araw. Walang leave kapag itong mga nasa dating admin yung paghahanapin. 'Di ba? Parang naka-special special tawag diyan. Special priority. Priority na nga, special pa. Naka-priority, 'di ba? Ay, nako. Tapos iiyakan ba nila kapag si General Torre, every time na may mahuli siya, ma-promote siya. Iniiyakan nila yon. Nung time din naman nila, kapag meron silang nagustuhan, 'di ba? Pinopromote din naman nila. 'Di ba? Kapag pumapabor sa kanila, pinopromote din nila. So, walang pinagkaiba. So, why iiyakan nila, 'di ba? Kung gawain din naman nila dati. So anyways mga kanoys, so I think hanggang dito na lang muna. So kayo na masasabi nyo dito, comment down below, tapos yun pag-usapan natin yan sa comment section. So anyways, sino dito yung mag-agree, or sino dito yung gustong-gusto na talaga na hulihin sila Bato at isunod din yung mga kasamahan pa nila? Comment down below. And then mas preferred nyo ba na yung Holy Week ni Bato is yun din yung Holy Week niya?
Comment down below. So, wag nyo namang seryosohin masyado, di ba? So, ano lang naman tayo dito? Kasi, wala meron din silang nagawa di ba? So, need nilang, need nilang harapin yun. Di ba? Kung clean naman sila, edi malalampasan nila yan. Pero kung hindi, at nag-guilty, edi pagbayaran na lang nila. Di ba? So, sana sa mga fans ng mga DDS, maging open-minded din sila, sa lahat ng resulta. Kasi kami naman, if ever, for example, makalaya si FPRD or si Bato, parang hindi mag-succeed yung sa ICC. Of course, manghihinayang kami. Pero hindi na kami yung type na parang iano pa namin na grabe yung hindi talaga namin totally matatanggap. Diba? Hayaan na lang. Intayan na lang yung next time na masakote talaga sila. Like, mabitag talaga sila. So, ganun lang. Kasi alam naman natin yung mga DDS talaga, iba yung nila Iba yung take nila sa mga nangyayari ngayon. Yung pagiging panatiko nila is sagad na kasi to the max level na ganun. So, I think hanggang dito lang muna mga kanoisis. So, kayo, anong masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos yun, pag-uusapan natin yan sa comment section. So, again, ang video to ay mula kay Sa Iyong Araw. Subscribe nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos syempre, Filipino IC, don't forget to like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.